na nga yung part 3 ng pagpunta namin sa farm kasama ang mahal na hari at mahal na reyna. Nanguha nga pala kami ng suso pang sahog sa nakuha naming puso ng saging. Habang nagpapahinga nga kami ay tinuro ng mahal na reyna ang maliit na sapa at ika nga niya ay maraming suso dito. At bagay nga daw to ay partner sa puso ng saging na nakuha namin. Sabi nga ng karamihan ay mas masarap mamuhay sa probinsya kapag ikaw ay masipag. Kahit saan ay may makukuha kang uulamin basta wala kang arte sa pagkain. Paglusong ko nga sa tubig ay meron na agad akong nakita. At pagkasabi ko nga na meron na akong nakuha ay sumunod naman itong Princess Dona nyo. At nung marinig na nga ng mahal na reyna na may mga nakukuha na kami ay nagkaroon ito ng interes. Kaya dali-dali itong pumunta sa amin at taghanap na rin. Bawat sulok nga ng sapa ay tinitingnan niya pero iilan nga lang yung mga nakuha niya. Dahil hindi niya ito masyadong makita dahil nga kulay itim ito at sa mga dahon pa nga ito dumidikit. Kanya-kanya nga kami sa pagkuha ng mga suso dyan para mas marami kaming makuha. Nauna na nga ako sa kanila dyan at nakasunod naman silang dalawa. Pero mas marami pa ata silang kuha sa akin. May dala nga akong sandata dyan panlaban sa mga masasamang tao. Baka nga kasi may mga ahas dito at may mga insektong delikado. Insekto nga 'di ba? Kaya delikado 'yan. Halos mga maliliit nga yung kuha namin at iilan lang yung mga malalaki diyan. At maya-maya nga ay nag-aya na yung mahal na hari na umuwi. At nung nagkaayaan na nga umuwi ay nakaramdam pa ako ng hindi maganda. Sumakit nga yung tiyan ko at sabi ko nga saglit lang kasi magbabawas muna ako. At itong Princess Dona nyo habang nag-aantay ay naghahanap pa ng suso. Kaya marami pa siyang nakuha. Mas marami pa nga siyang kuha dito sa baba kaysa dun sa una naming pwesto. At nung matapos nga ako magbawas ay tinry kong bumalik dito sa una naming pwesto dahil malinaw na yung tubig. Tingnan nyo naman at sobrang daming dumidikit sa dahon. Halos sa mga gilid na sila o sulok nakatago. Mas marami pa nga ata akong kuha ngayon kaysa kanina. Sayang nga lang at huli na naming nalaman na sa mga dahon sila nagtatago. At itong Princess Dona nyo ayaw na tumigil dahil nawiwili na sa pangunguha. At itong aming mahal na reyna kanina pang nag-aantay. At halos nasa 50 pesos na nga yung nakuha naming suso kung ito ay bibilhin. At naabutan nga namin ang mahal na hari dito na nagbabalat na naman ng pinya. Ito ay pinagkainan rin ng daga. Bago nga kami tuluyang umuwi ay sinubukan nga muna ng mahal na hari ang dala naming espada. Kung maganda nga raw ba itong gamitin pang tanggal damo. Binili ito ng mahal na reyna sa bayan ng Encantadia, pang-harvest ng pinya at mukhang nagustuhan nga ng mahal na hari ang paggamit nito. Kaya hinayaan na lang nga muna namin at ang mahal na reyna naman ay tinanim nga muna itong ulo ng mga pinya. Hindi ko nga alam ang tawag nito at tamad nga ako mag-research. Kaya paki-comment naman sa baba kung anong tawag nito sa inyo. You're welcome! Halos nasa 10 piraso nga yung naitanim na rin ng mahal na reyna. Yung sa iba nga ay tinatapon na lang ito at kusa namang tumutubo. At itong Princess Dona nyo ay nagbida-bida na naman. Kinuha nga niya ang espada ng mahal na hari dahil tutulong daw siya. At sa hindi inaasahang pangyayari ay natamaan niya yung puno ng pinya. At sabi nga ng mahal na hari ay dapat hindi na lang daw siya tumulong. At nung nakaramdam na nga ng gutom ay napagdesisyon na naming umuwi. Habang naglalakad nga kami dyan ay may mga pinupulot pa kaming pinya. Yan yung mga hinarvest kanina ng mahal na reyna. At meron pa ngang pugad ng ibon kaming nakita. Niyugyug nga ng Princess Dona nyo ito kung meron pa nga bang itong itlog. At nung nalaman nga naming walang laman ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. At bago nga kami tumawid sa ilog ay inangat nga muna namin yung mga pajama namin dahil mababasa ito. Nang makatawid nga kami sa ilog ay dinaanan nga muna ng mahal na hari ang kanyang karabaw. Ililipat niya nga lang ito ng pwesto sa mas marami pang damo at sa may tubig na pwede niyang pagliguan. Nauna na nga kami sa kanya dyan at dahil pahinto-hinto naman yung paglalakad namin dahil sa sobrang pagod at init. Nang makarating nga kami ng bahay, 1:52 na ng hapon. Nagpahinga nga lang kami saglit at kumain na rin. At dahil meron na ngang nalutong pagkain ng inyong prinsiping Toto, salamat! At hanggang dito na nga lang muna dahil pagod na kami. Salamat!